Ako si Kuya Boyongski at ito ang mga kwentong hindi mo dapat pinapakinggan mag-isa sa gabi. Kwentong walang makakapagpaliwanag sa mga pangyayari. Tatlong kwento na ating tatalakayin, papakinggan at babasahin dito sa ating episode ngayong gabi. Mama. This happened just last night. So my sister and I had a quick catch up yesterday. When I dropped her off, I was surprised nag-stop yung music ko sa kotse. When I checked on the center display, it showed a call coming from a caller, Mama. When I was about to pick it up, it dropped right away. It was only like 5-second ring. I immediately checked my phone if may napindot ba ako na hindi ko alam or missed call from someone. When I checked on my call logs, it only shows the call I had with my sister when I was about to pick her up that afternoon. I asked my sister if she had called me when I dropped her off. No daw. I also asked my partner if he called me when I told him pauwi na ako. No din daw. I checked my phone kung anong name ba ang naka-register number ni Mama before. I used to name people on my phone kasi on their first and last name. So I was thinking if name ba ni Mama naka-register sa phone ko or full name niya. It was under Mama. By the way, her mom already passed away 7 years ago. Sa pangalawang kwento natin, pinamagatang, ano kaya yung nakita ko? Hello, I just want to share my experience. 1 year na yung lumipas and hindi talaga siya nawala sa isip ko. Kasi last year, New Year yun siya around January 1 or January 2 ba yun. Kami lang tatlo ng papa at kapatid ko. Yung bahay namin, bungalow, lang siya tapos nasa bukid. White yung pintura at sementado, tapos may 4 na kwarto sa likod nun. May bahay ng aso namin, napapalibutan lang kami ng mga kakahuyan at yung sa harap ng bahay namin may abandonadong bahay kubo kasi hindi na nakatira yung owner ng lupa ron. May mga ahas na kasing nakatira tsaka medyo sira na talaga kaya maraming damo rin. Mag-aalas 12 na ng tanghali or hapon nung naisipan ng papa ko na magtanim kasi may nakita siyang sibuyas na may tumutubo na green. Ewan ano bang tawag doon basta itatanim niya raw. Baguhan pa siya sa mga ganun kaya parang excited pa siya. Kaya inutusan kami na kumuha ng itak tsaka guna. Nasa kwarto ako noon tapos yung kapatid ko parang nasa sala. Yung kwarto na kinaroroonan ko sa labas noon, sala na namin. Kaya naglakad na ako papunta sa likuran ng bahay namin. Akala ko nakasabay ko pa kapatid ko kasi nasa unahan siya, tapos nakasunod lang ako sa kanya. May kinukwento pa ako sa kanya noon, kaso di siya sumasagot. Kaya nung nasa labas na kami, nagagalit ako sa kanya kasi napaka-nonchalant na naman niya. Kaso narinig ko yung boses ng kapatid ko sa may putol na puno ng nyog noon. Medyo malayo kung saan ako. Nililinisan niya yung itak kasi may mga nagkumpulan na tuyo na mud doon. Kaya nagtaka ko, ba't dalawa sila? Paglingin ko sa unahan ko nawala siya. Yung kinakausap ko. Kaya nung nilapitan ko siya doon sa may kakahuyan, pinagsabihan ko siya. Nagalit pa siya kasi ano raw pinagsasabi ko hindi raw kami magkasabay. Kaya natakot talaga ako tapos tumakbo papunta kay Papa. Tumatayo talaga balahibo ko. Noon, kasi parang siya talaga yung kausap ko. Kala ko nagjo-joke lang siya pero seryoso talaga siya. Ngayon ay iniisip ko kung yung nangyayari, di na mukha ng kapatid ko yung nasa alaala ko. Parang itim na lang siya na same height and katawan.
Doppelganger kaya yon or entity na pinaglaruan ako? Pangatlong storya natin, Aswang sa Syudad. Hello, I just want to share an encounter namin ng family ko way back 2018. Baling sister ko na buntis, siguro mga 5 or 6 months na yung tiyan niya noon. Although naniniwala ako sa multo pero sa aswang di talaga eh. Laking syudad nga. Eto nung madaling araw, nagising kaming lahat. Bali isang kwarto lang kasi kami ng family ko sa apartment since malaki naman yung kwarto doon na kami natutulog. 5 kami noon, tapos sa likod ng kwarto namin, andun yung aso namin. Nagising kami, nagtatakol yung aso. At sa kauna-unahan, narinig namin na parang takot siya at may iyak. First time din namin marinig yun sa kanya kasi alpha dog siya. Sinilip yun ni Papa kung ano nangyari kasi di naman naiyak yun pero di niya maipilit pumasok sa loob, parang tumigil. Kaya hinayaan niya sa likod at rinig na rinig namin yung mabigat na yabag sa bubong namin. Kaya naisip ko baka nga aswang kasi normally pag may nakakaabot na pusa, di naman namin narinig ang footsteps. Kapag may ginagawa or rine-repair lang sa bubong na umaakyat, habang tumatagal yung yabag sa bubong, ay nagising kaming lahat. Tapos ang ate ko na buntis ay lumipat sa kama or hinihigaan doon. Di naman napansin na kung saan siya lumilipat si ate para bang yung yabag ay sumusunod sa pwesto niya. Di ko na maalala yung sumunod na nangyari kasi 15 lang ako noon. Tapos nakatulog na lang ako ulit kasi tumigil yung tahol at iyak ng aso namin noon. Dahil na rin sa pagod ako sa school noong araw na yun. Kinabukasan pinag-uusapan namin pero parang dinismiss lang yung ideas na baka aswang kasi laking syudad ng both parents namin. Tingin nyo ano kaya ang mga nangyari sa ating mga storytellers? Hindi rin natin maipaliwanag kung ano ang mga pangyayaring iyon. Muli, ako si Kuya Boyongski at babalik ako para sa mas nakakatakot na kwento. Tulog ka na kung kaya mo.